We all stand, please, let's welcome our preacher for this afternoon, the pastor of Christian Bible Baptist Church, PMA side, Pastor R.J. Jaramillo. Amen. 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 Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo, napakagandang maging masaya tayo basta yung kasiyahan natin ay maliwanag sa isip natin. At nanggagaling sa Diyos yung ating kasiyahan. Dahil anumang kasiyahan na hindi galing sa Panginoon, pansamantalang kasiyahan lang yan. Pero ang kasiyahan na nagagaling sa Panginoon, that's eternal. That's eternal joy. Sige po, habang tayo po lahat ay nakatayo, ating pong buksan ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Acts chapter 9. Acts chapter 9. Beginning from verse number 1, tapos magkaroon tayo ng salitang pagbabasa down to verse number 20. Acts chapter 9. I hope nandiyan na kayo. Shout aloud, amen. Yan, napakaganda. Walang natutulog. Mamaya na kayo matulog. Habang preaching. Verse number 1, and soul yet breathing or out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the highest priest. Kayo naman. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias, and to him said the Lord in a vision, and said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to hear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Tayo manalangin, nagilang Diyos, salamat po
sa a very special occasion, O God, that you entrusted to us. Thank you for the wisdom that you're given to our pastor. And thank you also for our church, O God, the members. And thank you also for the young men and young ladies who are here. And please talk to them. Use the messages that we heard, O God, mula pa po kagabi at hanggang mamaya, Panginoon. At tulungan niyo po kami lahat na makita po namin ang mga bagay na dapat po namin makita. Marinig namin, Panginoon, ang mga dapat po namin marinig. At tanggapin po namin ang mga bagay na dapat po namin tanggapin. Huwag niyong payagan, Panginoon, ang diablo na magkaroon ng puwang. Palabuin po ang aming pandinig, pangunawa, Panginoon. But rather, give us wisdom, O God. At patawad din po sa aming mga kasalanan, maging ang mga anak niyo po na nakikinig through Google Meet and Facebook Live. O God, please talk to us and give us a clear decision, firm decision, O God, pagkatapos po ng revival na ito. At tutugunin po namin, Panginoon, ang inyo pong panawagan po sa aming pong buhay. Patawad po muli sa aming mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, please be seated. I hope, mga kapatid, lalo na po yung mga kabataan, alam nyo, very encouraging na makakita po ng mga kabataan na katulad po ninyo. Way back 1995, that time I was 21 years old. Now this coming September 16, it's my 49 years. So please, don't forget my birthday, you know. Ayan. Yung ating po nakita ay, I hope dito na po nakatingin lahat. Amen, amen. Yan. Huwag niyo na pong i-text yung ka-textmate ninyo. It's time to hear the Word of God. Amen. Tama na yung text na yan. Mas maganda naman yung text mula sa salita ng Diyos. Ang ating pakikinggan, sabi nga ng ating pastor, i-absorb natin yung Word of God. Now, itong binasa natin kanina ay, ito po yung account na si Apostol Pablo ay nakakilala sa Panginoon. At kung ating kikilalanin, sino si Apostol Pablo, mga kapatid, nakalagay din dito mismo, sino po siya? Sabi ng Biblia, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, and if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So mapansin niyo po, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay na ang kanyang pangalan ay Saul, si Saul. Alam niyo, siya po ay number one sa panahon na ito na umuusig at nagpe-persecute sa mga mananampalataya just like us, katulad po natin. Nung pong araw ay hindi madaling maging believers na katulad natin. Hindi madali. Katulad na lamang po ito, alam mo, kumukuha mismo ng permit itong si Saul, mga kapatid, para pagka may nakita siya na mga kababaihan, nakalagay po dito, men and women. Men and women. Mas maganda sana yung bakla na lang ang katayin niya, di ba? Pero sabi ng Biblia, men and women ay kanyang may lisensya siya. Meron siyang lisensya para usigin, i-persecute, patayin, ikulong yung mga naniniwala kay Kristo. Yung mga naglilingkod kay Kristo. Siguro kung inabot natin ito, hindi tayo ganito karami. At kung ganito man tayo karami, mga kapatid, ewan ko lang kung sino ang talagang vocal talaga na merong ganitong klaseng pananampalataya, mga katulad ni Ananias. But this time, mga kapatid, salamat sa Panginoon na merong Diyos na totoo. Na makinig kayo, young people. Merong Diyos na totoo. Whether you admit it or not, believe it or not, meron pong totoong Diyos. Kasi minsan nilalaro natin yung totoong Diyos eh. It might be Paul ay ganun din ang isip niya, mga kapatid. Pero habang siya po ay as he journeyed, he came near Damascus. Habang siya po ay naglalakbay para maghanap ng mga Baptist na
ikulong, usigin, pahirapan. And suddenly, there shine round about him a light from heaven. Biglang may nakita po si Apostol Pablo, liwanag nanggagaling po sa langit. Nanggaling po sa langit. Dito maraming liwanag, pero hindi galing sa langit. Pero maganda kay Paul, galing po sa langit yung liwanag. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Sabi ng boses na narinig ni Paul, Saul, 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 bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saul. And he said, Who art thou, Lord? Ito'y magandang tanong po ito. Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Ako si Jesus, na iyong inuusig. Of course, alam ni Saul ito. Bakit? Naririnig niya yung pangalang Jesus Christ. Naririnig niya yon. Kaya nga inuusig niya yung mga gumagamit ng pangalang Hesus Kristo. Kanyang hinahanap, iniusig, ikukulong, at anumang gusto niyang gawin, gagawin niya sa kanila. But this time, siya naman mismo ang kausap ng Diyos na kanyang inuusig. At kinumpronta po siya ng Panginoon. Sabi niya, Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saul, Panginoon, sino ka ba? Sabi niya, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Alam niyo mga kapatid, kung may kilala kang Kristo na katulad na nagsasalita dito, yan yung totoong Hesus Kristo. Kasi sa panahon na ito, maraming mga fake na Jesus Christ. So, hindi mo kayang usigin to, Saul. So, nanginginig sa takot itong si Saul. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? In other words, mga kapatid, diyan tayo kukuha ng pamagat ng ating mensahe. In other words, alam mo, napakaganda tong sagot o tanong ni Saul. Ano sabi niya? What wilt thou have me to do? What wilt thou have me to do? Lord, what wilt thou have me to do? In other words, mga kapatid, Saul was willing to do anything for Christ. In other words, mga kapatid, Saul he was willing to do anything for Christ. Ano bang ibig sabihin ng salitang willing? Not refusing to do something. Not refusing to do something. Quick to act or respond. Doing something or ready to do something without being persuaded. Hanggang sa makita nyo po dito mga kapatid, makikita natin dito, ilang mga mahalagang bagay na makikita natin dito. Number one na makikita natin dito, yung pagkakilala o yung kaligtasan ni Saul. Makikita din natin dito yung kanyang conversion. Hanggang sa makikita natin sa verse number 23, ano makikita natin dito mga kapatid? Saul preaching the name Jesus Christ. In verse number 20, sabi ng Biblia dyan, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Now, for a few minutes, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay why you must surrender now and give your life to Jesus and serve. Ano makikita natin kay Paul, mga kapatid? Yung kanyang willingness, yung kanyang surrendered heart, yung kanyang quick response, mga kapatid, na ibinigay yung kanyang buhay sa Panginoon. And right after, mga kapatid, ano makikita natin sa kanya? He served the Lord. He served the Lord. So, ang pag-uusapan natin, why you must surrender. Why you must surrender your life.
And now, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na taon, sa susunod na lang na taon, Pastor RJ, sa 4th year revival na youth revival, sa pang-apat ko na lang isusurrender yung buhay ko, ibibigay yung buhay ko. Mga kapatid, si Paul, hindi na niya pinatagal yung panawagan ng Diyos sa kanya. Anong sabi ni Paul sa Panginoon? Anong sabi niya? Lord, what wilt thou have me to do? Meaning, Saul was willing to do anything for Christ. Saul was willing to do anything for Christ. Huwag tayong mamili kung anong gustong ipagawa at gusto nating gawin sa Panginoon. Kung totoong Kristo, may Kristo ka sa puso mo. Katulad ng Kristong kausap ni Saul dito. Kaya mahalaga mga kapatid, yung surrendered life. Matuto tayo mag-surrender ng ating buhay. At saka pag sinurrender nyo na yung buhay nyo, ibigay nyo na. Kasi nag-surrender ka ngayon, tapos sasabihin mo, sa susunod na linggo na lang, nag-surrender ka na nga eh. Ano yung ibig sabihin ng surrender? Surrender means to agree to stop fighting. You know, the Lord Jesus Christ said to Paul, ano sabi niya? It is hard for thee to kick against the prick. Stop fighting against the Lord Jesus Christ. You will never win, mga kapatid. Kailanman hindi ka mananalo sa Panginoon. Si Saul nga, mga kapatid, na napakatapang nangangatay ng tao. Sabi ng Panginoon sa kanya, hey, Saul, you cannot win me. You cannot kick against the pricks, Paul. Saul. Kaya maaari mga kapatid, may mga young men dyan, may mga young men dito, may mga young ladies dyan, may mga young ladies dyan, mga kababayan, mga kalalakihan, mga kabataan na nandito, maaring mga kapatid, kinokontra mo at alam mo naman na tinatawag ka ng Diyos, kapatid. Sasabihin ko sa inyo, hanggang kailan mo kokontrahin ang Diyos? The word surrender means to give, to stop fighting, ay to agree or to stop fighting. Hiding. Mari may mga dito matagal na kayo nagtatago sa panawagan ng Diyos. Resting. Chatter, or because you know you will not win or succeed. Hindi mo kayang kalabanin ng Diyos, hindi ka magtatagumpay laban sa Diyos, sapagkat yung Diyos nga, si Kristo nga ang tagumpay natin. Bakit mo kukontrahin samantalang siya yung tagumpay mo? Meaning, the word surrender means to give the control or use of something to someone else. Tanong ko mga kapatid, ang ganda yung narinig natin kagabi. Yung first preaching kanina, yung second preaching kanina mga kapatid. Alam nyo ba, ang tanong natin ngayon, sino pa rin ang may control sa'yo? Come on, amen? O kayo mga ladies dyan, o tulog kayo mga iba dyan, tulog kayo dyan. Sino may control sa atin? Alam mo kung kanino ka sumurrender, yun ang pinapahintulutan mo na mag-control sa buhay mo. Surrender means to allow something such as a habit or desire or to influence or control you. Alam nyo, ang daming mga bagay ngayon, instrumento mula sa diablo para tayo kontrolin, ilayo sa Diyos. To yield to the power. Saan tayo naka-yield na power? Power ba ng Diyos yan? O power ng diablo? Control or possession of another upon compulsion or demand. To give up completely or agree. Na may ask you, mga kapatid, are you completely surrendering your life to the Lord Jesus Christ? And give it your life, not tomorrow, not next week, not next month, but now. Ngayon mismo. Ngayon mismo, mga kapatid. You know, 27 years ago, that was 1995, I surrendered my life full-time in the ministry.
19 years na po na nagpapastor ako by God's grace sa Baguio. Sabi ni Pastor Ed, mag-49 years na po siya sa ministry. Ilang taon na ho, mga kapatid, maging ang ating pastor. Si Noah, mga kapatid, 950 years bago namatay na naglingkod sa Panginoon. Si Moses, mga kapatid, namatay siya 120 years. Ikaw, wala ka pang 20 years. Di ba? I'll give you some reasons why you must surrender now and give your life to Jesus and serve. And serve. Oh, it's napakasarap sumigaw ng amen, mga kapatid. Pero mas masarap sumigaw ng amen pag alam mong si Kristo na nga na buong nagkokontrol sa buhay mo. Oh? Bakit kinakailangan nating mga kapatid i-surrender yung ating buhay, ibigay yung ating buhay ngayon din mismo para maglingkod sa Panginoon? Number one, because Christ loved us and saved your soul. Because Christ loved us and saved my soul. Because Christ loved me and saved my soul. Ibig sabihin, mga kapatid, masarap magsuko ng buhay sa isang persona, mga kapatid, na alam mong may ginawa sa'yo. Amen. Alam mong may ginawa sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman ako matalino, pero siguraduhin ko muna, bago ko ibigay yung buhay ko sa Panginoon, sa isang persona, siguraduhin ko muna, sino itong personang ito? Bakit? Isa lang ang buhay natin. Isa lang ang buhay natin. Hindi dalawa, hindi tatlo. Kaya itong buhay natin na ito, mga kapatid, maging maliwanag natin, sino ang nagbigay? At sa buhay na ito, mga kapatid, sino ang umiibig sa iyo, kapatid? At sa buhay na ito, mga kapatid, sino itong Diyos na ito? Alam niyo, pagkatapos maligtas si Saul, mga kapatid, pagkatapos niya makilala ng lubusan ng Panginoong Kristo, alam mo ba, sabi ni Saul, at binago ng Diyos ang kanyang pangalan, naging Paul siya. The word Paul means little. Tinan niyo po, Galatians 2:20, anong sabi ni Paul? Testimony na ni Paul ito. Ano sabi niya? I am crucified with Christ. Sino itong Christ na ito? Yung na-meet niya doon sa Damascus. Amen. Yung na-meet niya doon sa Damascus. Ang sabi ni Biblia, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sino tong Son of God na ito? Who loved me and gave Himself for me. Oh, mga kapatid, si Paul matalinong tao. Kaya ako nasasabing matalinong tao sapagkat anong sabi niya? Ito palang Kristong ito na siya pala ang unang nagbigay ng buhay para sa akin on the cross of Calvary. He gave His life for me. He loved me so much. Kaya anong sabi ni Saul, nung maliwanag sa kanyang isipan, maliwanag sa kanyang puso, lahat ng mga bagay na ito, anong sabi niya? Hey, ibibigay ko rin yung buhay ko sa Panginoon. Kaya kayo mga kabatang babae, kabatang mga kalalakihan, habang bata pa kayo, ibigay nyo, isurrender ninyo yung buhay nyo. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan, not next year, but now. Hey, you must surrender your life to the Lord Jesus Christ who loves you. He came down on this earth 2,000 years ago. He died, crucified, died, buried, and rose again to save your soul. Mga kapatid, kaya tinan nyo na maigi. Tinan nyo na maigi, mga kapatid, napakagandong sinasabi ni Paul. Ano sabi niya? Ito palang Kristong ito, siya palang totoong umiibig sa akin. Oh, I like this verse, mga kapatid. I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live. Yet not I, hindi na ako ito, sabi niya, but Christ liveth in me. Kaya mga kapatid, mahalaga na malaman natin sino ang persona na pinapayagan natin na siyang mamuno sa atin, mamuhay sa atin, mag-control sa atin. Sino tong personang ito? Mga kapatid, 27 years ago, nag-full time ako sa ministry. By God's grace, kung di ako nag-surrender ng buhay ko sa Panginoon, nasaan kaya yung mga anak ko? Hindi si Sheila na pangasawa ko. Maaring marami sila. Pero mas marami kay Pastor Bernard. Totoo po yun. Pare-parehas tayo nalalamutakin ng dyablo. Kaya alam nyo, magandang liwanagin yung mga kabataan. Liwanagin nyo na maigi. Ligtas ka ba? Save ka ba? Tinanggap mo ba si Kristo? Oo, maaaring sinasabi mo, ang babaw yung sinasabi ng Pastor RJ, diyan nagsisimula ang buhay natin mula kay Kristo. Kung hindi mo tinanggap ng totoo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, kahit anong paganda mo, kahit anong paganta mo, kahit anong pagwapo mo, kahit anong isuot mo, kapatid, you will never ever surrender your life and give it to the Lord and serve Him. The one, si Kristo, na nagligtas sa'yo sa buhay ng impyerno. Hindi mo gagawin yan na isusuko yung buhay mo sa Panginoon. Bakit? Kasi wala ka namang Kristo sa puso mo. Kaya mga kapatid, mahalaga na malaman natin, transform ba talaga ako? Tingnan niyo po, ang ganda po nito eh. Paulit-ulit naman po ito, wala namang bago. Pero nakakalungkot mga kapatid. Paulit-ulit na ng mga mensahe, mga kapatid. Pero hindi ka pa nagsusuko ng buhay. Hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon ng 100%. Alam mo ba yan? Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible dito? Romans 12, huwag na kayo magbuklat. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano sinasabi dito? You must surrender your life. Paano? And be not conformed to this world. Alam niyo ba yung salitang conform dyan? The word conform means metamorpho o metamorphose. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Conversion. Conversion means the act or process of changing from one form or place or state to another. To change, metamorpho means to change strikingly the appearance, and character means loob ito. To change in an important and obvious way into something that is very different. Pakinggan nyo na may gito. O metamorphosis. A major change in the appearance or character. Meaning, mula sa loob ang pagbabago. So, sino ang makapagbago sa atin mula loob? Jesus Christ. Si Kristo, mga kapatid. Hey, by the way, alam niyo ba na ginamit din ni Satanas itong word na transform? Ginamit din niya eh. Tingnan niyo po. Dito po sa 2 Corinthians 11:14. Tingnan niyo po. 2 Corinthians 11:14. Ginamit din niya kasi alam niyo naman ang diablo, magaling manggaya. Tingnan niyo po. Ano sabi ng Bible diyan? 11:14. No, and no marvel, verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves, maliwanag ba? Into the apostles of Christ. And no marvel,
For Satan himself is transformed into an angel of light. Ha? Paano naman ginamit ng diablo ito, mga kapatid? The word transform dito, hindi katulad dun sa Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12, metamorpho or metamorphose means conversion. Conversion. Dito naman, sa Greek word ay metas kematidso. The same word. Pares na word. Pero pagdating sa diablo, iba kung paano niya ginamit. Metas kematidso. Nang ibig sabihin ito ay to transfigure. Nagbabago rin po ng anyo ng diablo. Kaya nga sabi ng Bible dito, parang mga apostol talaga ni Kristo. Parang anghel na totoo. So, in other words, ano pang ibig sabihin niyang word na ito? Metas kematidso, disguise. Disguise, makinig ka na maigi. Anong ibig sabihin ng salitang disguise? Nagbabalat kayo. Nanlililang. Magpapanggap. Nagkukunwari. Ha? Kaya dalawa ito. Transform na mula sa diablo, transformation mula sa diablo, transformation mula sa Panginoon. Saan ka ngayon dito? Ha? Totoo bang na-convert ka, nabago ka? May Kristo ka sa puso mo? Or nagdi-disguise ka lang? Kasi madaling magsuot, madaling magganito. Madaling mag-coat. Madaling mag-long sleeve ng puti. Madaling mag-necktie ng ganito. Madaling magpagupit ng ganito, parang si Pastor Hill, parang si Pastor Bernard, parang si Pastor Louie, parang ako. Di ba? Pero kung totoong transform ka, na ang transformation na yan nang galing sa Panginoong Kristo, ang pagbabago mula sa loob. Pero yung transformation na nanggagaling sa diablo, nagdi-disguise lamang yan. Oo, sasabihin niya, nagso-soul winning din ako, kakanta rin ako sa choir. Pero mga kapatid, anong pagkakaiba tong dalawang ito? Yung transform na nanggaling sa Romans chapter 12, kumpara sa transform, mga kapatid, na nanggaling sa 2 Corinthians 11, 13, and 14, mga kapatid, nagdi-disguise lang yan. Nagkukunwari lang yan. Kaya anong ibig sabihin, anong pagkakaiba niyan? Yung nagkukunwari, hindi talaga 100% na surrendered sa Panginoong Jesucristo ang kanyang paglilingkod. Samantalang yung totoong transformation na nanggagaling sa Panginoong Jesucristo, 100% sinurrender niya, binigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon at walang pagkukunwari mula sa Kanya. Ang pinakamahirap na buhay niya, nagkukunwari ka, yung nagdi-disguise ka. Alam niyo kung sinong may gawa niyan? Diablo niyo, nagdi-disguise lamang. Kaya mga kapatid, madaling ibigay yung buhay mo sa Panginoon ngayon din kung totoong transform ka. Nag-transform ka. Kaya kinig tayo mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisisihan. At kailanman hindi ko pagsisisihan na yung buhay ko ibinigay ko sa Panginoon. 27 years ago, mga kapatid, binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ako magre-regret na ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Kaya sabi ko sa mga anak ko, whether you like it or not, kung ang buhay ko bilang tatay ninyo, binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, kayo rin, ibibigay nyo rin yung buhay nyo sa Panginoon. Alam nyo, meron akong babasahin ako. Kilala nyo ba itong missionary na ito? Who is the first missionary? Baptist missionary in China. Hudson Taylor. 1832 to 1905. Alam niyo, sabi niya, if I had 1,000 lives, I'd
give them all for China. Sabi ni Hudson Taylor, kung meron akong buhay na 1,000, isusurrender ko lahat ito at bibigay ko sa Panginoon para sa lugar ng China. Amen. At bakit ikaw hindi mo maisurrender yung buhay mo? Kapatid, huwag ka nang magtago, walang mangyayari sa'yo. Kapatid, huwag mong ipagpaliban yung panawagan ng Diyos. Ngayon din! Ngayon din! Pag ipagpapaliban mo ngayon yung panawagan ng Diyos, mga kapatid, walang mangyayari sa iyo. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, hanggat hindi mo sinusurrender yung buhay mo sa Panginoon, kapatid, pagsasamantalan ikaw ng dyablo, gagamitin ka ng dyablo, palayo sa Panginoon. Tandaan mo, isa lang ang buhay natin. Kaya ngayon din ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Surrender your life to the Lord. Just like Hudson Taylor. Ano sabi niya? Kung meron akong 1,000 na buhay, ibibigay ko lahat to sa Panginoon. Bakit? Maliwanag sa kanya yung personang nagligtas sa kanya sa apoy ng impyerno. Oh, masarap maglingkod sa Panginoon, alam mong safe ka. Amen. Salamat mga kapatid na itong Kristong pinaglilingkuran natin, hindi ito peke na Kristo. Totoong Kristo ito. Subok na ni Abraham, subok na ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Subok na ni Daniel, subok na ni Abraham, subok na ni Paul, subok na ni Peter, subok na ni Pastor Ed, subok na mga kapatid ni Pastor Hill, subok na ni Pastor Lowe, subok na ni Pastor Bernard, kapatid. Subok na rin sa aking buhay. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, kaya mga kababaihan dyan, kaya mga kalalakihan dyan, tayong lahat dito, wala tayong pagsisisihan kung yung buong buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon. At ngayon din mismo, ibibigay na natin sa Panginoon. Oh, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, at kailanman, sabi nga ng Biblia, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and to a minister. In fact, mga kapatid, sino ang nagbigay una ng halimbawang perfect na paglilingkod? Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? He came to minister, mga kapatid. Hindi siya ang i-minister, kundi siya mismo. He first loved us. Siya ang unang umibig sa iyo at sa akin. Bago natin unti-unting natututunan na ibigin ng Diyos. Kapatid, minsan biruan, magagaling tayo sa biruan. Ako pala, birong tao rin ako. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, seryosohan tayo. Kasi hindi lahat ng area ng ating buhay bibiruin natin. Hindi mo alam, tumatanda ka, isa lang ang buhay mo. Ay, kinig tayo mga kapatid. Katulad ko, nakarating ako sa church, 21 ako, ngayon 49 na ako. Malapit na pong maging golden boy. At kailanman hindi ko plano na maging golden girl. Sarap maglingkod sa Panginoon. Walang katumbas na buhay. No regret. Eh, sabi ni Paul, alam niyo ba? Ang sabi ni Paul sa Philippians, kung yung ating iintindihin, pagkatapos niya makilala lubusan ng Panginoon, si Paul, ano sabi niya? Philippians chapter 3. Ano sabi ni Paul? Though I might also have confidence in the flesh. Kung may pagpayabangan lang, meron si Paul. Edukasyon sa mundo, meron si Paul. Titulo, rangko, position, meron si Paul. Pera, meron siya. Sabi niya, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sabi niya, mas matindi ako. Hindi naman sa nagyayabang siya. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin,
an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, hey, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Ipot lang yan, sabi niya. Yung mga naabot ko na yan, titulo na yan, kayabangan na yan, kamunduan na yan. Sabi niya, dumi lamang yan, ipot yan. Ang gusto ko, sabi niya, that I may win Christ and be found in Him, not having mine own righteousness, which is not the law, but that which is true, the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him. Oh, gusto ko yan. That I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend for that which also I am apprehended for Christ. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kapatid, wala nang ibang pinakamataas na panawagan kundi yung panawagan, kapatid, pagkang buhay natin, sinuko natin kay Kristo na Diyos ng mga Diyos, mga kapatid, hari ng mga hari. That's the highest calling. Hey, ladies and gentlemen, hindi kayo magre-regret, hindi kayo magsisisi hanggang doon sa bandang dulo ng buhay nyo, until the last drop of your blood. Hindi mo pagsisisihan. Kung ngayong oras na ito, magpapasya ka, sasabihin mo, ibibigay ko yung buhay ko, katulad ni Paul, katulad ni Pastor Ed, katulad ni Pastor Ed. Oh, salamat na mayroong Pastor Ed na nagsurrender ng buhay para sa Panginoon. Salamat na mayroong Pastor Hill na nagsuko ng buhay para sa Panginoon. Wala ako dito ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong araw na ito. Walang simbahan sa lugar na ito. Kung walang Pastor Hill na nagsurrender ng kanyang buhay. Walang Preacher Jao. Walang Preacher Maki, kapatid. Wala lahat tayo dito. Kung walang Pastor Hill na nagpakumbaba at tumugon, ibinigay niya, sinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon. Kailan mo bibigay? Sige nga. Masarap sumigaw ng amen. Kung 100% surrendered ka sa Panginoon, o nag-surrender ka na sa Panginoon. Ito, mabilis lang tayo. Number 2, bakit isusurrender natin yung buhay natin? Ngayon, wag bukas. Aagawin ni Diablo, lulukohin ka ng Diablo. Because there is real joy and peace in God. Hindi ba yun? 1 Peter 1:8, whom having not seen ye love, in whom though now you see Him not yet, believing, yet rejoice with joy unspeakable and full of glory. Bakit ibibigay mo, susurrender mo yung buhay mo sa Panginoon? Because there is real joy and peace in God. Di ba napahaganda na alam mong ligtas ka at pag-aahari ka ni Kristo, may nakatira sa iyo na Holy Spirit, sa langit ka pupunta, sabi ni Biblia, no one can pluck you out of my hand. No one can pluck you out of my Father's hand. Ephesians 1:13. You are sealed with the Holy Spirit. Sino pa makakaagaw sa iyo? Pero bakit hesitating tayo na isurrender yung buhay natin? What's wrong with you? Ha?
Kapatid, wala namang ibang joy eh. Makinig nga, i-give up mo na si Sister Joy. Ha? Tama na yan. Baka hindi totoong kaligayahan ng katapusan mo dyan, kundi matinding kalungkutan. Makinig kayo, napakaraming mga kabataan ngayon na may trauma sa buhay. Na nag-aakalang kanilang buhay ay totoong kasiyahan. Bandang dulo, napakasakit. Kinig kayo. Meron pong alaga tayo sa church na 14 years old. Ayaw umuwi sa bahay. Bakit? 14 years old. Pinapakialaman ng kanyang stepfather. Alam mo kung saan sa umuwi? Sa church. Bakit? Alam niya may Kristo na siya at napayapa po yung kanyang buhay. Nga kapatid, ang totoong joy, ang totoong kapayapaan nasa Panginoong Jesucristo. Number 3, bakit ibigay mo yung buhay mo na sa Panginoon? Because there is a sure reward. Alam mo, maging mautak tayo sa mundong ito. Bakit? Isa lang ang buhay natin eh. Ako, hindi naman ako mautak na tao. Pero, gagamitin ko yung salita ng Diyos na susundin ko biya ng Panginoon. Ito yung laman ng aking utak. Kasi hindi nga ako mautak eh. Ito yung gagawin ko. Ang gaganda na yung mga narinig natin preaching eh. Ay, kinig kayo mga kapatid, mga kabataan. Sayang naman yung maghapon nyo dito. Sayang naman yung biyahe nyo, nag-arkila kayo. Lahat tayo mga kapatid. Sa amin nga, magkano yung gas namin? Hindi alam ng mga anak ko na habang nagbibiyahe kami, kagabi na naman, nagpe-pray na naman ako. Every time na luhod ko dyan, sabi ko sa Panginoon, tawagin mo yung mga anak ko sa gawain mo. Matagal na yan sila. Alin nga kayo dito? Kasama ka, Alfred. Bilis, yung mga dalaga kong anak. Ayan, dalaga kasi mabagal sila eh. Ito si Shadi, si Misha. Nasaan si Negong? Belte. O si Alfred. Nasa akin to si Alfred ilang taon na ito. Ilang edad lang niya nasa akin na. Doon kayo banda. Uy. Gusto ko si Alfred magpastor ito. Pinagpipray ko ito. Kung lahat to, pastor ito, sakristan. Si Belte. Huwag ka sa likod, dito ka. Kung wala ako sa gawain, nasaan to mga to? Wala si Pastor Ed, wala si Pastor Hill, nasaan kami? Kaya maganda talaga may anak na lalaki. Hindi naman ako nagsisinungaling. Alam mo sabi ni Biblia? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord. Kapatid, napakasarap. Bukod doon sa pupunta ka ng langit, makakasama mo si Kristo sa buhay na walang hanggat magpakailang kailan paman. Tapos bibigyan ka pa ng mga freebies. May reward ka ba? Ako okay na ko na pupunta ako sa langit, okay na. Ayos na sa akin yung lalakad ako ng pure gold. Titira ako sa city of gold.
Ayos na sa akin mga kapatid, yung may mansion ako sa langit. Kahit wala na yung basta makasama kong Panginoon. Ayos na sa akin, pero sabi ng Panginoon, meron kang reward. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward. Meron tayong crowns. Just like crown of rejoicing. Kung soul winner ka mga kapatid, makakatanggap ka ng corona ng kasiyahan, kagalakan doon sa langit. Ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Sino yung makakatanggap ng reward? Yung mga naglingkod sa Panginoon. Pwede namang hindi ka mag full time, basta 100% kapatid, magpagamit ka sa Diyos. Pero siyempre, iba rin mga kapatid, yung ibinigay mo, yung buhay mo katulad ni Paul. Come on, amen? Katulad ng ating pastor, binigay niya yung kanyang buhay. Ngayon meron na siyang preachers na anak. Si preacher, alam nyo, habang nagpipreach sila, naiinggit ako, sabi ko, one day, makita ko rin yung mga anak ko na nagpipreach din sila. Hindi ko na pangarapin, dapat maging abogado ito. Ito, maging abogado. Tapos ito, maging abogado. Sabi ko sa kanila, wag mo nang tingin-tingin kay Chikinene. Okay na ng mga babae dyan, wag mo nang tingin ng pogi. Alam niyo mga magandang siguraduhin nyo, ito munang buhay ko, ibigay ko muna sa Panginoon. Di ba? Hindi ka lolokohin. Tandaan mo, matindi ang dyablo pag naloko yan. Magkukunwaring apostol ni Kristo. Magkukunwaring angel ni Kristo. Angel of light. Abay, dadamit, popormahan ka rin ng ganito. Sasabihin ko sa inyo, kaya maaari nyo kayo pumunta rito, nakarating kayo dito dahilan sa iba. Pero sana, yung mga messages na narinig mo, hindi ko alam ang direksyon ko bago ako pumunta rito. Pero ngayon, nagiging maliwanag sa iyo na walang ibang pagbibigyan mo ng buhay mo maliban kay Kristo. Maliban kay Kristo, hindi ka lolokohin. Hindi masisira ang buhay mo. Hindi mo pagsisisihan ang buhay mo. Hanggang doon sa bandang dulo, katulad ni Hudson Taylor, ano sabi niya, kung meron lang akong buhay na 1,000, isusurrender ko lahat ito para sa maging missionary pa sa China. Ang dami niyo, katulad nito. Puro kayo preparation. Saan kayo nagpiprepare? Alam niyo, magandang preparation ninyo para kay Kristo muna. Ibigay niyo muna yung buhay ninyo. Di po ba? Ang lalaki ninyo. Ang lalaki ninyong tao. Pero sinong nakikinabang sa buhay ninyo? Come on, amen? Sino nakikinabang? Sino may control? Kanino kayo naglilingkod? Paano kayo naglilingkod? Maglilingkod lang kayo kung kaya ninyo maiisip. Alam mo, 100%, completely, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Isang araw, meron kang siguradong reward. Pag ang Diyos nangako, 100%. Alam niyo, pinakamaganda, ang rewarding na buhay, yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. Yan yung rewarding na buhay sa langit. Dito sa lupa, nag-aagawan ng mga rewards. Alam mo, pinakamagandang pangarapin natin na may award tayo, reward tayo, kapatid, doon sa langit. Doon tayo sa langit. Sabi nga ng ating pastor, huwag niyong i-focus ang isip niyo, ang puso niyo sa lupang ito kasi lilipas ang lupang ito. Langit at lupa lilipas, pero mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi lilipas.
ito pinagpipray ko itong mga anak ko. Nagsimula ako lang mag-isa. Hanggang sa, ito na si Sheila. Sheila, halika nga sandali. Nagsimula ako dito, ako lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Nagsimula ako dito, wala. 21 anyos. Hanggang sa, binigay sa akin ni Sheila. Binigay sa akin ng Panginoon si Sheila. Nandito ako ay hindi ko alam, pinagmamasdan pala niya ako. Tama na po. Maraming ano eh. Hanggang sa, umakyat kami na Bagyo, si Shadi lang ang baby namin. Sumunod si Misha. Sumunod si Negong. Sumunod si Alfred. Sumabay pala si Alfred. Eto na si Belte. Ilan na kami naglilingkod sa Panginoon. Ako natutuwa sa Panginoon, lahat kami may ministry. Maliban sa suspendido. Ha? Pero lagi kong kinakausap, huwag muna kayong, mag-focus muna kayo sa Panginoon. Ha? Eh mga kapatid, mga kabataan, kanino nyo ibibigay yung buhay nyo? Ha? Sino pong magsasabi ngayon? Diyan lang po kayo. Mamaya po si Pastor mag-i-invitation. Pero sino nagsasabi, nag-iisip? Pastor, ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Would you please raise your hands? Taas lang kamay. Oh, takot naman kayo. Ayun, meron dun, oh. Ha? Come on. Hindi po biruhan. Ayun. Sino magsasabi sa inyo ngayon? Isusurrender ko yung buong buhay ko sa Panginoon. Ibibigay ko. Come on. Raise your hands. Come on. Ayan. Ha? Mga kapatid, may dalawang mensahe pa. Huwag niyo nang patigasin yan. Kundi palambutin natin ang ating puso para tumugon tayo sa panawagan sa Panginoon. Ha? Ebidensya ang buhay ni Pastor Ed. Ebidensya ang buhay ni Pastor Hill. Ito yung buhay ko. At ngayon po, sulok-sulok po yung bahay namin sa probinsya. Pero ngayon may gawain doon. Bakit? Ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon, 1995. Hindi ko pinagsisisihan ito. At kailanman pagsisisihan. Oh, I like Hudson Taylor. If I had 1,000 lives, I'd give them all for China. Ngayon po, mga kapatid, are you willing to surrender, give your life, and serve the Lord? Bakit? Niligtas ka eh. Kinig tayo mga kapatid. Pangalawa, there is joy and peace in the Lord Jesus Christ. Pangatlo, there is a sure reward. Oh? Ngayon, nagsimula ako lang mag-isa. Ngayon, ilan na kami naglilingkod sa Panginoon. Huh? Kayo rin. Ha? Kayo dyan. Tumayo po tayo lahat. Let's come to the Lord. Come on. Totoo bang tinanggap mo si Kristo? Totoo bang transformation ang ginawa natin? Ang totoong transformation ay nanggagaling lamang sa Panginoon Kristo. Wala na pong iba or else. Sa diablo na po yan. Hindi na po conversion. Pero disguise na po yun.
Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. O Diyos, give us men and women who will make up their minds, O God, and surrender their lives full-time in the ministry. Kayo po ang patuloy na magkausap sa lahat ng mga kabataan dito. Na ang kalambuhay may align, Panginoon, sa inyong plano, Panginoon. Gawing kapag-paganabang, Panginoon, para sa inyong ministry. Thank you, O God, for your words. Bless us as we continue the service this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, can you shout a loud amen for the great message this afternoon? Amen. Wow, amen.